Minamahal na kaibigan, bago ang araw ay maglaho sa dilim ng gabi at ang katahimikan ay mamayani, inaanyayahan kitang huminto sandali, huminga ng malalim, damhin ang banayad na simoy ng hangin na bumabalot sa sandaling ito. Hindi ito basta-bastang imbitasyon, ito ay isang apurahang tawag sa iyong puso. Ako, si Jesus, ay narito, malapit sa iyo at nagdadala ng mensahe na parang balsamo sa iyong pagod na kaluluwa, ilaw sa iyong mga alalahanin at isang mahigpit na yakap sa iyong espiritu. Alam kong mahaba ang araw, marahil ay puno ng mga hamon, ng mga ingay na umaalingaw-ngaw sa iyong isipan, ng mga responsibilidad na nagpapabigat sa iyong balikat. Marahil ay nararamdaman mong nabibigatan ka. Marahil ay sinubukan ng mga tinig ng mundo na patahimikin ang kapayapaan na nananahan sa iyo. Ngunit ako ay narito, sa mismong sandaling ito, upang paalalahanan ka sa isang mahalagang bagay. Hindi ka nag-iisa. Kailanman ay hindi. Alam ko ang iyong mga laban, ang iyong mga kagalakan at ang iyong mga kalungkutan. Alam ko ang bawat luha na dumaloy, bawat ngiti na nagbigay liwanag sa iyong mukha. Nararamdaman ko ang pagkaapurahan sa iyong puso para sa ginhawa, para sa isang salita na magpapawi ng mga anino at magdadala ng kalinawan. At iyan mismo ang inihahandog ko. Hindi lamang ito isa pang mensahe, ito ay isang paanyaya sa isang matalik na pagtatagpo. Isang kanlungan para sa iyong kaluluwa. Hayaan mo sa sandaling ito na mawala sa iyong isipan ang lahat ng nagpapahirap sa iyo, lahat ng mga inaasahan at panggigipit. Hayaan mong ang aking tinig ang maging melodiya na nagpapayapa sa iyong kalooban, ang banayad na simoy na nagpapatuyo sa iyong mga alalahanin, ang bituing gabay na tumuturo sa kapayapaan. Huwag mong ilihis ang iyong tingin, huwag sumuko ngayon. May pangako ng pagbabago na naghihintay para sa iyo. Isang binhi ng pag-asa na malapit ng sumibol sa iyong puso. Manatili ka sa akin. Manatili ka sandali at hayaang mong ang aking mensahe ay tumagos sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Damhin ang pangangailangan na magpatuloy sapagkat ang sasabihin ko sa iyo ay mahalaga para sa iyong paglalakbay, para sa iyong kapahingahan, at para sa iyong kaluluwa. Mahal kita ng walang kondisyong pag-ibig. Isang pag-ibig na lumalampas sa oras at spasyo. Isang pag-ibig na narito upang yakapin ka ngayon. Walang anumang pagkukulang sa iyo na makakapaglayo sa akin. Walang kadiliman na hindi kayang pawiin ng aking liwanag. Halika, magpahinga ka sa akin. Ako ang iyong ligtas na kanlungan, ang iyong silungan sa gitna ng bagyo. Magtiwala ka at makinig, minamahal na anak. Kung ang mensaheng ito ay nagsimula ng humipo sa iyong puso, kung nararamdaman mo ang presensya ng banal na espiritu na bumabalot sa iyo, ako ay may espesyal na paanyaya para sa iyo. Upang mas maraming tao ang makaramdam ng kapayapaan at pag-ibig na ito, mag-subscribe sa channel na ito. Sa gayon, hindi mo palalampasin ang alinman sa aming mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa. At higit pa, gusto kong marinig ka. Iwanan sa mga komento ang iyong kahilingan sa panalangin o isang patotoo kung paano hinipo ng mensahe na ito ang iyong buhay. Ang iyong pananampalataya ay maaaring magbigay inspirasyon sa marami pa. Mga minamahal kong anak, nakikita ko ang kawalan ng katiyakan na madalas bumabalot sa inyong mga puso sa pagtatapos ng araw. Ang mga balita ng mundo, ang mga alalahanin tungkol sa bukas, ang mga alaala ng mga hamon na inyong hinarap ngayon, lahat ng ito ay maaaring maghabi ng sapot ng pagkabahala na bumibihag sa kapayapaan. Ngunit ako ay naririto upang dalhin sa inyo ang pag-asa. Ang pag-asa ay hindi lamang isang simpleng pagnanais, isang walang laman na optimismo. Hindi.
Ang pag-asa na inihahandog ko sa inyo ay isang angkla para sa kaluluwa, isang parola na nagniningning sa dilim, isang hindi natitinag na katiyakan na kasama ko, lahat ay posible. Tingnan ninyo ang kalangitan na puno ng bituin sa paglubog ng araw. Bawat bituin, gaano man kalayo ang tila, ay nagniningning na may sariling liwanag, bahagi ng isang malawak at maluwalhating nilikha. Ganyan kayo sa akin, natatangi, mahalaga, bawat isa ay may sariling liwanag at tulad ng mga bituin na hindi nawawala sa pagdating ng araw, ang pag-asa sa akin ay hindi kailanman naglalaho. Nauunawaan ko ang inyong mga pangamba. Alam kong madalas ninyong nararamdaman na kayo ay maliliit sa harap ng lawak ng mga problema. Ang sakit, ang pagkawala, ang kakulangan, ang kalungkutan, mabigat na pasanin ang lubos kong nauunawaan. Ako mismo, noong ako ay nasa inyo ay naranasan ang sakit, ang pagtataksil, ang hindi pagkaunawa. Ang aking buhay ay isang paglalakbay ng habag at sakripisyo, laging may layunin na ipakita sa inyo ang daan patungo sa tunay na buhay, sa ganap na kaganapan. Walang pagdurusa na hindi ko nauunawaan. Walang luha na hindi ko nakikita. Walang panalangin na hindi ko naririnig. Ako ay naruroon sa bawat sandali, sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng inyong puso. Kapag dumating ang gabi at ang mga anino ay tila lumalawak, tandaan ang aking pangako. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ito'y isang pangako ng pag-asa na kahit sa pinakamalalim na kadiliman, ang aking liwanag ang gagabay sa inyo. Magtiwala kayo sa liwanag na ito. Ito ay walang hanggan, hindi natitinag, at hindi kailanman mabibigo. Marahil ngayon ay nakakaramdam kayo ng pagkaligaw, walang direksyon. Ang mga desisyon ay tila komplikado, ang daan ay hindi tiyak. Ngunit ako ang mabuting pastol, at kilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Dinala ko sila sa luntiang pastulan at tahimik na tubig. Pinoprotektahan ko sila sa mga panganib at ibinabalik ko sila kapag sila ay naliligaw. Huwag matakot sa bukas sapagkat ako ay naroon na. Alam ko ang inyong hinaharap at ito'y ligtas sa aking mga kamay. Ang plano na mayroon ako para sa inyo ay para sa kabutihan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa. Madalas, ang pag-asa ay tila malayo kapag ang bigat ng pang-araw-araw na responsibilidad ay nararamdaman. Ang mga bayarin, ang mga obligasyon, ang mga pangangailangan ng trabaho o pamilya ay maaaring sumakal sa gaan ng spirito. Ngunit inaanyayahan ko kayong ihagis sa akin ang lahat ng inyong mga alalahanin, sapagkat nagmamalasakit ako sa inyo. Walang pasanin na napakabigat para sa akin. Pahintulutan akong pagaanin ang inyong mga pasanin. Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga alalahanin, ang inyong mga takot, ang inyong mga pagkabahala. Tatanggapin ko kayo ng may pag-ibig at babalutin ko kayo ng aking kapayapaan. Ang pag-asa ay namumukadkad kung saan ang pagtitiwala sa akin ay itinanim. Isipin ang mga binhi na inihagis sa lupa. Sila'y maliliit, tila walang halaga, ngulit nagtataglay sila ng potensyal ng isang mayabong na puno, ng isang namumulaklak na bulaklak, ng isang masarap na prutas. Ganyan ang inyong pananampalataya, isang binhi ng pag-asa. Diligan ito ng panalangin, ng pasasalamat, ng katiyakan na ako ang hardinero na nangangalaga sa inyo. At makikita ninyo ang binhing ito na sisibol at mamumukadkad na magbabago sa tanawin ng inyong puso. Huwag kayong pabayaan ng mga tinig ng kawalan ng pag-asa, ng pagdududa ng mundo. Maaaring sabihin ng mundo na ang pag-asa ay isang ilusyon, na ang mga pangarap ay hindi maaabot, na ang pananampalataya ay kabaliwan. Ngunit sinasabi ko sa inyo,
Ang pananampalataya ay ang sangkap ng mga bagay na inaasahan, ang patunay ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pag-asa sa akin ay ang katiyakan na kahit na tila bumagsak ang lahat, ako ay muling nagtatayo. Kahit na tila nawawala ang lahat, ako ay gumagawa ng bagong daan. Ang paglalakbay ng buhay ay puno ng pagdaas at pagbaba, ng mga lambak at bundok. Ngunit ako ang inyong patuloy na kasamahan, ang inyong hindi nagkakamaling gabay. Gaano man katalas ang pag-akyat o gaano man kalalim ang lambak, ako ay nasa tabi ninyo, hawak ang inyong kamay, sumusuporta sa inyong mga hakbang. Ang aking presensya ang garantiya ng inyong pag-asa. Ito ang katiyakan na ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang palakasin ang inyong pananampalataya, upang lumago sa karunungan, upang matuklasan ang katatagan na inilagay ko sa inyong spirito. Ngayon, habang inilalapag ang inyong ulo sa unan, inaanyayahan ko kayong linangin ang pag-asa sa inyong mga puso. Huwag mag-focus sa kung ano ang kulang, sa kung ano ang mali, sa kung ano ang nag-aalala sa inyo. Sa halip, ituon ang inyong mga mata sa akin. Tandaan ang aking mga pangako. Isipin ang mga pagkakataong ginabayan ko kayo. Sinuportahan ko kayo. Pinalaya ko kayo. At alamin na ang parehong pag-ibig, parehong lakas, at parehong pag-asa na inialok ko kahapon, iniaalok ko ngayon, at iniaalok ko bukas. Matulog kayo ng may katiyakan na ang pag-asa sa akin ay buhay, totoo, at naghihintay sa inyo sa bawat bagong umaga. Ang aking pag-ibig para sa inyo ay ang walang hanggang pinagmulan ng lahat ng pag-asa. Magpahinga kayo sa katotohanang iyan. Minamahal, sa pagtatapos ng isa pang araw, marahil ang inyong isipan ay puno ng mga iniisip tungkol sa mga pangangailangan, sa kung ano ang kulang, sa mga responsibilidad na nagpatong-patong. Ngunit gusto kong huminga kayo ng malalim at magtiwala sa aking banal na probisyon. Ako ang inyong ama, at tulad ng isang amang lupa na nag-aalaga sa kanyang mga anak, ako ay nagmamalasakit sa inyo sa isang walang hanggang mas malaki at mas perpektong paraan. Ang pag-aalala tungkol sa pagkakaroon ay maaring magtakip sa kagandahang pagiging, at kayo para sa akin ang pinakamahalaga sa lahat ng nilikha. Nakikita ko ang inyong mga pagpupunyagi upang bigyan ng probisyon ang inyong mga pamilya, upang mapanatili ang inyong mga tahanan, upang maabot ang inyong mga pangarap. Ang mga panggigipit sa pananalapi, ang paghanap ng mga oportunidad, ang pakiramdam na maikli ang oras at limitado ang mga mapagkukunan, lahat ng ito ay maaaring magdulot ng bigat sa inyong mga balikat. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o iinumin, ni sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa kasuutan? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, ni umaani, ni nagtitipon sa mga kamalig, at pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Ito'y isang mensahe ng pagtitiwala. Magtiwala kayo na alam ko ang inyong mga pangangailangan bago pa man ninyo ito ipahayag. Nakikita ko ang bawat isa sa kanila, gaano man kaliit, at may plano ako para sa pagtugon sa kanila. Ang aking probisyon ay hindi lamang limitado sa tinapay sa bawat araw, kundi umaabot din sa lahat ng bahagi ng inyong buhay. Kalusugan, relasyon, layunin, kapayapaan ng isip. Ako ang pinagmulan ng lahat ng kailangan ninyo, at ang aking kabutihang loob ay walang katapusan. Marahil ay nakaranas kayo ng mga pagkalugi ngayon o ang pakiramdam na may mahalagang bagay na kinuha mula sa inyo. Ang pagkawala ng trabaho, ng isang relasyon, ng isang oportunidad. Sa mga sandaling ito,
maaaring manaig ang kawalan ng pag-asa at ang pagtitiwala sa probisyon ay matitinag. Ngunit ako ang Diyos na nagpapanumbalik. Ako ang nagbabago ng pagluluksa sa pagsasayaw, ng kalungkutan sa kagalakan. Ang nais na kawin ng kaaway, aking dinadagdagan at ibinabalik ng sagana. Magtiwala kayo na maging ang mga pagkalugi ay may layunin sa aking plano, at na mula sa mga ito ay maaring lumabas ang bago at mas maganda. Ang pagtitiwala sa aking probisyon ay ipinapakita rin sa pasasalamat. Madalas, tayo ay nakatuon sa kung ano ang wala sa atin, kaya nakakalimutan nating magpasalamat sa kung ano ang natanggap na natin. Tumingin sa paligid, ang hangin nilalanghap, ang tibok ng iyong puso, ang init ng iyong tahanan, ang presensya ng mga mahal sa buhay, ang kagandahan ng kalikasan. Lahat ng ito ay regalo ko. Linangin ang pasasalamat sa inyong mga puso, sapagkat ito ang nagbubukas ng mga pinto para mas maraming pagpapala ang dumaloy sa inyong buhay. Ang pasasalamat ay isang gawa ng pananampalataya, isang pagkilala na ako ang tagapagbigay ng lahat. Huwag ninyong hayaang malinlang kayo ng kakulangan na ipinangangaral ng mundo. Maaaring idikta ng mundo na walang sapat para sa lahat, na kailangan magkompetensya at mag-ipon. Ngunit sa aking kaharian, may kasaganahan. May higit pa sa sapat para sa bawat isa sa inyo. Ang aking probisyon ay walang limitasyon. Ang aking biyaya ay walang katapusan. Kapag nagtitiwala kayo sa akin, ang takot sa kakulangan ay nawawala at ang katiyakan ng aking katapatan ay nananahan. Inaanyayahan ko kayong mamuhay hindi sa pamamagitan ng lohika ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na lohika na lumalampas sa lahat ng limitasyon. Ang paghihintay sa probisyon ay maaaring maging pagsubok sa inyong pananampalataya. Nagdarasal kayo, naghihintay, at tila humahaba ang oras. Ngulit tandaan ang aking pasensya at ang aking perpektong oras. Alam ko kung ano ang pinakamabuti para sa inyo at kung kailan ang tamang oras para sa bawat pagpapala. Ang paghihintay ay maaaring maging panahon ng pagkatuto, ng pagpapalakas, ng pagpapalalim ng inyong relasyon sa akin. Huwag sumuko, sinasabi ng aking salita. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok Zion na hindi natitilag kundi nananatili magpakailanman. Ang pagtitiwala sa banal na probisyon ay kinabibilangan din ang pagiging malaya sa pagkakabit. Kadalasan, tayo ay labis na nakakabit sa kung ano ang mayroon tayo o sa kung ano ang akala nating kailangan natin, kaya isinasara natin ang ating mga kamay sa bagong nais kong ibuhos sa inyong buhay. Buksan ang inyong mga kamay, buksan ang inyong mga puso. Bitawan ng hindi na kailangan ang nagpapabilanggo sa inyo, ang pumipigil sa daloy ng aking pagpapala. Kapag nagtitiwala kayo sa akin na tugunan ng inyong mga pangangailangan, kayo ay nagiging malaya sa pagkabalisa at nagbubukas sa kasaganaan. Ngayon, sa paghahanda para sa kapahingahan, hinihikayat ko kayong bitawan ang lahat ng alalahanin sa hinaharap. Magtiwala kayo na ako ay gumagawa para sa inyo kahit na hindi ninyo nakikita. Ako ang Diyos na nagpapala, na nagpaparami, na nagbubukas ng mga pinto kung saan walang pinto. Ako ang inyong walang hanggang pinagmulan. Matulog kayo ng may katiyakan na ang aking probisyon ay totoo, patuloy at higit pa sa sapat para sa lahat ng inyong pangangailangan. Mahal ko kayo at inaalagaan ko kayo. Magpahinga kayo sa aking probisyon. Mahal kong mga anak, narating natin ang pagtatapos ng araw at ang kataimikan ng gabi ay nagaanyaya sa pagmumuni-muni. Nais kong mapuno ang inyong mga isipan at puso ng katotohanan tungkol sa pananampalataya. Ang pananampalatayang nagbabago, ang pananampalatayang nagpapalaya, ang pananampalatayang naglilipat ng bundok.
Ang pananampalataya ay hindi isang pansamantalang pakiramdam o isang bulag na paniniwala. Ito ay isang malalim na pagtitiwala sa aking salita, sa aking presensya, at sa aking kapangyarihan, kahit na hindi ito makita ng mga mata ng tao. Ito ang ugnayan na nag-uugnay sa inyo sa banal, ang tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Alam kong sa araw, ang inyong pananampalataya ay maaring nasubok. Maaring tila hindi malulutas ang mga kalagayan, ang mga pangako, malayo. Ang pagod sa pisikal at mental ay maaring nagdulot ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka rito at ito'y lilipat, at walang bagay na magiging imposible sa inyo. Ito ang kalakan ng pananampalataya na inaanyayahan ko kayong linangin. Hindi ito isang higanting pananampalataya, kundi isang tunay na pananampalataya, gaano man kaliit. Ang mahalaga ay hindi ang dami ng pananampalataya, kundi ang kalidad nito, ang pagtitiwala sa kung sino ang sumusuporta dito. Ang pananampalataya ang nagpapalaya sa inyo mula sa pagkabihag ng takot. Ang takot ay isang tuso na kaaway na nagtatago bilang pag-iingat, ngunit sa katotohanan, pinipigilan kayo nito na umusad, na maglakas loob, na mamuhay ng lubusan. Hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagkakatiwala. Kapag ang pananampalataya ay aktibo sa inyong puso, ang takot ay umatras. Ang hinaharap, na dati ay hindi tiyak, ay lumiwanag. Ang mga hamon, na dati ay nakakatakot, ay nagiging mga pagkakataon para sa paglago. Magtiwala kayo sa akin, at ang takot ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo. Isipin ang aking mga alagad na madalas ay puno ng pagdududa at takot, ngunit nang makita nila ang aking muling pagkabuhay, ang kanilang mga buhay ay nagbago sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Pedro, na nagkaila sa akin, ay naging bato ng aking simbahan. Si Pablo, na umuusig sa akin, ay naging pinakamahalagang ebanghelista. Ang pananampalataya ay may kapangyarihang muling isulat ang inyong mga kwento upang baguhin ang mga kahinaan sa kalakasan, upang ibalik ang tila na wala. Walang kasalanan na hindi mabubura ng pananampalataya sa aking kapatawaran. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ng pananampalataya sa aking pagpapagaling. Ang pananampalataya ang susi sa personal na pagbabago. Kapag kayo ay naniniwala sa aking salita, nagsisimula kayong makita ang inyong sarili kung paano ko kayo nakikita. Mga minamahal na anak, may kakayahan na may banal na layunin. Ang mga lumang pagkakakilanlan na batay sa mga pagkakulang at limitasyon ay nawawala at isang bagong pagkakakilanlan na nakabatay sa aking pag-ibig at sa inyong pananampalataya ay lumilitaw. Ang pananampalataya ang nagtutulak sa inyo na hanapin ang kabanalan, na magpatawad, na mahalin ang kapwa, na magsagawa ng katarungan. Ginagawa kayong mas katulad ko. Madalas, ang pananampalataya ay isinasagawa sa dilim kapag ang tugon ay hindi agad-agad, kapag patuloy ang pagsubok. Sa mga sandaling ito, lumalalim ang inyong pananampalataya, nag-uugat. Tandaan si Abraham na naniwala laban sa lahat ng pag-asa, at ang kanyang pananampalataya ay ibinilang sa kanya bilang katarungan. Tandaan si Job na kahit sa gitna ng matinding sakit ay nagpahayag, "Alam kong buhay ang aking manunubos." Ang pananampalataya ay ang katiyakan na ako ay gumagawa para sa iyo kahit na walang nakikitang ebidensya. Hindi tinatanggihan ng pananampalataya ang katotohanan ng sakit o kahirapan, ngunit nilalampasan ito. Kinikilala nito na sa likod ng mga pansamantalang kalagayan, mayroong isang walang hanggang katotohanan. Ang aking soberanya, ang aking pag-ibig, at ang aking layunin.
Ang pananampalataya ay nag-aanyaya sa inyo na tumingin lampas sa nakikita, na magtiwala sa hindi nakikita, na magpahinga sa katiyakan na ako ang may akda at tagatapos ng inyong pananampalataya at nadadalhin ko kayo hanggang sa huli. Ngayon, sa pagreretiro ninyo, hinihikayat ko kayong palakasin ng inyong pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng aking salita na pagkain para sa kaluluwa, sa pamamagitan ng panalangin na direktang pakikipag-usap sa akin, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga kapatid na nagpapalakas at nagbibigay inspirasyon sa inyo, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng pagsuko. Isuko sa akin ang inyong mga pasanin, ang inyong mga takot, ang inyong mga kawalan ng katiyakan. Ako ay handang dalhin ng mga ito. Magtiwala kayo na ako ang nasa kontrol. Ang pananampalataya ay isang regalo, ngunit isa ring pang-araw-araw na pagpili. Pumili na maniwala, pumili na magtiwala, pumili na makita ang buhay sa pamamagitan ng aking mga mata na may lente ng pag-asa at probisyon, at makikita ninyo kung paano babaguhin ng pananampalataya ang inyong mga buhay na magpapalaya sa inyo mula sa mga hindi kinakailangang alalahanin. Pupunuin kayo ng kapayapaan at bibigyan kayo ng kakayahang mamuhay ng sagana. Ang pananampalataya ang tulay na magdadala sa inyo mula sa pag-aalala tungo sa kapayapaan, mula sa kabalisa tungo sa kapanatagan. Matulog kayo ng may pananalig na ang inyong pananampalataya sa akin ang pinakamahalagang kayamanan na may kakayahang gawin ng lahat. Mahal ko kayo ng hindi matitinag na pananampalataya. Magpahinga kayo sa aking pananampalataya. Ngayon kasama ko ipahayag ng malakas o sa inyong puso ang mga katotohanan ito. Idinideklara ko na ang pag-asa ni Jesus ay pumupuno sa aking puso at nagtataboy sa lahat ng kawalan ng katiyakan. Idinideklara ko na buong puso akong nagtitiwala sa banal na probisyon ni Jesus para sa lahat ng aking pangangailangan. Idinideklara ko na ang pananampalataya kay Jesus ang nagpapalaya sa akin mula sa lahat ng takot at nagpapaganang mamuhay ng lubusan. Idinideklara ko na ako'y minamahal, inaalagaan, at ginagabayan ni Jesus sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Idinideklara ko na ang kapayapaan ni Jesus ay bumabalot sa aking isipan at espiritu, nagdadala ng ganap na kapahingahan. Ngayon, ipikit ang inyong mga mata sandali. Huminga. Damin ang aking presensya, bumabalot sa iyo tulad ng isang balabal ng kapayapaan. Hayaan ang mga salita ng pag-asa, pagtitiwala, at pananampalataya na umalingaw-ngaw sa iyong pagkatao. Ilarawan ang liwanag na dala ko, pinapawi ang anumang anino ng pag-aalala. Damin ang gaan na dulot ng pagbibigay ng iyong mga pasanin sa akin. Mapansin kung paano pinalalakas ng pananampalataya sa akin ang iyong kaluluwa at nag-uugnay sa iyo sa banal. Huminga ng malalim ng kapayapaan at ilabas ang lahat ng pagkabalisa. Huminga ng pag-ibig at ilabas ang takot. Damin ang aking yakap. Minamahal na anak, sa pagtatapos ng araw na ito, gusto kong tanggapin mo ang iyong sarili ng buo. Tanggapin ang iyong mga karanasan, ang iyong mga tagumpay, at ang iyong mga natutunan. Bawat sandaling naranasan ay bahagi ng iyong landas, at ako ay naroroon sa bawat isa sa kanila. Sinusuportahan ka. Magpasalamat sa pagkakataon ng isa pang araw sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa maliliit na himala na madalas hindi napapansin. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng puso sa kasaganaan ng aking pag-ibig.
Damhi ng pagbabago na dala ko. Ang iyong kaluluwa ay pinanumbalik. Ang iyong espiritu ay pinalalakas. Iwanan ang lahat ng nagpabigat, ang lahat ng sumasakit. Pinatatawad ko ang iyong mga pagkakulang at binubura ko ang iyong mga kasalanan. Ikaw ay bago sa akin sa bawat umaga at sa bawat gabi. Inihahanda kita para sa isang bagong simula. Hayaan mo akong alagaan ka habang ikaw ay natutulog. Ipagkatiwala mo sa akin ang iyong pagtulog. Alam mong ako ay nagbabantay sa iyo. Naway bumalot ang kapayapaan sa iyong pagkatao. Inihahanda ka para sa isang malalim at nakapagpapagaling na pahinga. Habang natutulog ka, dalhin mo ang katiyakan ng aking patuloy na presensya, ng aking liwanag na nagbibigay ilaw sa iyong landas, ng aking pag-ibig na hindi kailanman nagkukulang. Naway managinip ka ng kapayapaan, ng pag-asa at ng katiyakan na sa akin matatagpuan mo ang lahat ng kailangan mo. Ako, si Jesus, ay pinagpapala ang iyong pahinga. Naway maging mapayapa ang iyong gabi at naway magdala ang bukas ng isang bagong umaga na puno ng aking biyaya at pag-ibig. Matulog ng payapa, mahal kong anak, palagi akong kasama mo.